Hills. Tara at samahan niyo akong libutin ang Calvary Hills and the Chapel of Transfiguration. Dito lang yan sa Balintokatog, Santiago City. So bago ka pumunta sa taas is dadaan ka muna dito sa entrance kung saan maglalagbok lahat ng aakyat dito sa Calvary Hills. This time, walang bantay dito, so nagdiretso na kami dito sa taas. Hindi na namin na video kung paano kami umakyat dyan, pero hindi pa yan yung mismong entrance niya. Kasi kailangan mo pang maglakad ng 10 minutes siguro kapag maglalakad ka, pero pag mag-tricycle ka or motor, 5 minutes lang. So pagdating mo dito sa taas is bubungad kagad sa'yo yung Daryuk House. Ayan yung White House dyan sa gilid, yan ang Daryuk House. So, entrance pa lang is nakaka-relax na talaga. So, mga gustong mag-unwind, relax, at mag-chill, this is the perfect place you can visit for your nature trip. And hindi lang yan, perfect din siya for family bonding. So, pagkababa namin ng motor is lumapit kagad ako dito sa Lovelock. Ayan. Dito sa likod ko is yung perfect place for family bonding and picnics. So, ayan. Habang nagbe-video nga kami dyan is ang daming nagbabadminton, ganun. Alam mo yun, pa-chill-chill, pa-relax-relax. Ayan. So, bakit na ba tinawag na Calvary Hills ang lugar na ito? It's because hindi lang siya pang-relax, kundi you can connect with God. Ayan. So, dito makikita natin, dito pa lang kami sa baba, paakyat pa lang kami niyan. Explore pa lang muna natin dito sa baba. Ayan. Itong pupuntahan pala namin is yung The Last Supper ni Jesus Christ with his disciples. Ayan. Malalaking statue nga po pala to. Dahil dito, dinarayo din ang Daryuk Hills, hindi lang para mag-relax, kundi para din connect with God. So, perfect to sa mga gustong mamasyal tuwing Holy Week. Pwedeng-pwede kayong pumunta dito kapag Holy Week. Tandaan lamang po natin na wag po tayong magkakalat because this place po is po siya pasyalan, kundi this place is a holy place po siya. Kailangan po natin siyang i-respect dahil itong place po na to is nagpapakita kung paano nga ba pinahirapan si Jesus sa Jerusalem. Ito po namin pinuntahan is yung statue ni Jesus kung saan siya ay ginudge ng mga Pilate. Kompleto po itong statue ni Jesus hanggang sa kanyang resurrection. So paakyat po ito kaya sa mga gustong pumunta dito and tignan itong mga statue ni Jesus is magdala po kayo ng tubig and siguraduhin nyo lamang po na kapag aakyat po kayo ng naglalakad is wala po kayong sakit sa puso. So dito super nag-enjoy talaga kami dahil nilakad lang namin to hanggang doon sa taas. Hindi talaga kayo mapapagod dito, mag-e-enjoy talaga kayo dahil napakaganda ng view pagkarating nyo sa taas. So, makikita nyo naman siguro, nandito pa lang kami sa baba, pero tingnan nyo yung paligid namin. Wow! So, pagkatapos namin makita tong mga statue ni Jesus Christ, naglakad pa kami konti para makarating na kami doon sa taas. So, hindi talaga namin pinalampas lahat ng statue ni Jesus Christ mula sa nag-carry siya ng cross hanggang sa hinubaran siya ng damit. So, yung part na yon, Jesus is stripped of his garments. So, pagkatapos niyan is pumunta na kami, naglakad na kami ulit hanggang sa marating na namin. So, ito na yung part na nakarating na kami sa taas at dito makikita ang Transfiguration Chapel, which is makikita nyo rin dito ang napakalaking statue ni Mama Mary nakatayo sa gitna ng chapel. Or I should say sa harapan ng chapel. Ayan, may mga nakatambay pa dyan na people and then super excited ko nga is talagang tumakbo na ako dyan. Umupo pa sa bakal. Ayan, nag-inda yun. So, eto na nga yung view na pinakahihintay nating lahat. Ayan. So, bumaba na ako dyan kasi gusto ko pang makita ng malapitan kung nasan na nga ba dyan ang Save More, ang Robin
Robinson. Joke lang guys, gusto ko lang talaga makita ang view na napakaganda pero may nakaligtaan tayo dito. Ayan kaya pinuntahan ko yung isang statue ni Jesus Christ which is nakapako siya sa cross. Puntahan lang namin to saglit, then click na ako doon sa harapan, doon sa view, sa napakagandang view ng Santiago City. Ayan, with nature. So pagkababa ko nga dito is nakalimutan na naman naming daanan. Hindi namin napansin na nandito pa pala kung saan nag-resurrect si Jesus and kung papaano siya nilibing. Pinakatuktok ng Darioc Hills kung saan pwede kang magsigaw ng problema mo. Isigaw mo lahat. Lahat ng hinanakit mo. Sabihin mo yan kay Lord habang nakatingin ka sa napakagandang view. Dito lang yan sa Darioc Hills. So, ganyan talaga ang buhay pag maraming problema, laban lang. So, worth it ang pagod kapag dito ka sa Darioc Hills pumunta dahil sa napakagandang view na yan, nakaka-relax, hindi nakakaumay na ganda ng kalikasan. Hanggang sa muling pagkikita, samahan niyo ulit ako sa ibang pang